For today's video, dahil nga may binili yung tatay ko kahapon saging, kaya naman ako ay magluluto ng banana chips. Bale, hilaw na saging na saba pala ang gagamitin ko. Dahil hindi naman pwedeng hinog na saging ang gagamitin ko, baka naman ang kalabasan ay banana cube. Babalatan ko nga muna lahat bago ko huhugasan. Dahil hilaw nga ang saging kaya nga ito ay medyo madagta. Pagka hilaw nga ang saging, hindi rin madaling balatan. Dahil nga dumidikit yung balat doon sa laman. Ingat nga si ate mo girl magbalat kasi nga baka siya ay masugatan. Mahirap na. Huy, parang iba yun na. Pwede na! Hindi nyo kinaya yung kilay ko dyan. Makupad talagang kumilos si ate mo girl, pero for now, bibilisan na natin. Uy, ang bilis, tapos na. Gaya ng sabi ko kanina, pagtapos kong balatan, tsaka ko huhugasan. At para nga matanggal yung mga dagta, ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya i-slice. Dapat nga ang pag-slice dito ay maninipis lang. Ay be, maninipis lang naman talaga pag banana chips. Wala nga akong gamit pang slice kaya kutsilyo na lang yung ginamit ko, pwede rin naman. Soon, mabibili ko rin yung mga gamit na gusto ko, lalong-lalo na yung mga gamit pang kusina. Not now but not sure. Charis. Huy be, wag ka, hili ko magluto, pero parang ayaw sa akin ng mga niluluto ko. Finally, natapos ko na rin siyang i-slice. Sa 6 na pirasong saging nga, ito na lahat yung na-slice ko. Good for 2 to 3 person na siya, pero pinagkasya naming 4. Oh my God! Wow! Pagkatapos kong balatan at pagkatapos kong i-slice, ngayon naman ay lulutuin ko na ang banana chips. Kalandi uling nga lang ang gamit namin dahil hindi naman kami mayaman. Wait a minute! Who are you? Pagpasensyahan nyo na din pala ang aming kawali at ang aming takore. Ganyan talaga ang kulay niya dahil sa uling. Bali pa iinitin ko nga lang ang kawali bago ko siya lalagyan ng mantika. At bago ang lahat, magtutunaw muna ako ng asukal. Mainit na tubig nga ang nilagay ko para mabilis matunaw yung asukal. Ika-caramelize lang natin to mga B. Huwag mong titigilang haluin hanggat hindi natutunaw ang asukal. At pag ganito na ang itsura, okay na yan. Mainit na yung kawali kaya lalagyan ko na ng mantika. See? Umuusok-usok pa. Konti nga lang din ang nilagay kong mantika dahil hindi naman ganun karami yung lulutuin ko. Pagkalagay ng mantika, pwede nang ilagay ang saging dahil mainit na rin naman ang kawali. Pag maglalagay ka ng saging sa kawali, dapat isa-isa lang para hindi siya dumikit. Dahil hindi nga lutang sa mantika yung nilagay natin. Pag maputla pa ang itsura niya, hindi pa pwede yan. Pero pag ganito na ang kulay niya, pwede na yan. Nakikita nyo naman siguro ang pagkakaiba nilang dalawa. Ganyang itsura pa nga lang mga bi, malutong na talaga yan. Pagkatapos ko ang maluto lahat, ay binalik ko sa kawali. Ang next ay ang paglagay ng asukal. At sa wakas natapos din. Eto na siya. Huwag nyo munang kakainin pag mainit pa dahil hindi pa talaga siya malutong. Pag lumamig na, tsaka nyo kainin para malutong. Mainit pa. What?